Ang pangalan ko ay Hailey. 28 gulang ako at nang hampasin ng tatay ko ang mamahaling mesang yari sa mahogany gamit ang kanyang kamay, doon ko agad naunawaan na ang hapunang ito ay isa talagang mabigat na paglilitis na ginawa para durugin ang aking pagkatao. Biglang naging nakakasakal ang atmosfera sa dining room habang nakatingin sa akin ang mga magulang ko na puno ng matinding pagkadismaya na wala man lang silang balak itago. Itinuro ng tatay ko ang nanginginig niyang daliri diretso sa mukha ko habang dumadagundong ang kanyang boses sa buong silid na parang kutsilyong dumurog sa puso ko. Malakas siyang sumigaw, Hailey. Tingnan mo ang kapatid mo para matuto kang mabuhay dahil ikaw ang kahihiyan ng pamilyang ito at hindi ko maintindihan kung paano ako nakapagpalaki ng isang kabiguang tulad mo. Agad namang sumang-ayon ang nanay ko habang marahang hinahaplos ang buhok ng kapatid kong si Jenna na parang isa itong mahalagang porselanang manika. Tumingin siya sa akin ng malamig at sinabi, "Si Jenna lang ang nagbibigay sa amin ng karangalan dahil espesyal siya, samantalang ikaw ay isa lamang walang silbing pabigat sa bahay na ito." Tahimik lang na nakaupo si Jenna habang nakatingin sa akin na may mapagtagumpay na ngiti na hindi man lang niya sinubukang itago. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako umiyak o nagmakaawa para sa kanilang pag-aproba dahil may isang bagay sa loob ko ang tuluyan ng naputol matapos ang maraming taong pagtitiis. Diretso ko silang tiningnan sa mata at mahinahong sumagot sa paraang ikinagulat nilang lahat. Sige kung iyan ang gusto ninyong paniwalaan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking kwarto at tahimik na binuksan ang laptop ko para ihanda ang mga ebidensyang sisira sa kanilang perpektong imahe magpakailanman. Nagprint ako ng eksaktong 5 desperadong mensahe ng paghingi ng pera mula sa kapatid ko kasama ang 5 resibo ng bank transfer na umabot sa kabuuang 150,000 dolyar na hindi niya kailanman binayaran pabalik. Kung gusto ninyong makita kung paano pinagbabayaran ng mga sakim ang kanilang pagtataksil, mag-subscribe na kayo sa channel ngayon para masundan ang kwentong ito hanggang sa katapusan dahil walang makakahula sa susunod na mangyayari. Sa nakalipas na 3 taon, tinanggap kong mamuhay na parang isang multong hindi nakikita sa masikip at inayos na basement ng mismong bahay na lihim kong binabayaran gamit ang sarili kong sweldo. Habang ine-enjoy ng mga magulang ko at ni Jenna ang malalawak na kwartong may marmol na sahig at punong-puno ng sikat ng araw sa itaas, namumuhay naman ako sa ilalim ng kanilang mga paa sa isang espasyong amoy, mamasa-masang lupa at lumang tubo araw-araw. Kumbinsidong-kumbinsido sila na isa lamang akong mababang empleyado sa opisina na nag-aayos ng mga papeles para sa isang logistics company, kaya para sa kanila ay normal lang ang simpleng pananamit ko at kawalan ng mamahaling alahas. Ang nakakatawa, habang kinukutya nila ang inaakala nilang kahirapan, ko isa pala akong senior portfolio manager na humahawak ng malalaking investment na kumikita ng mas malaki sa isang trading session kaysa sa kinikita ng tatay ko sa loob ng ilang buwan. Sadya kong itinatago ang tunay kong yaman dahil alam kong kapag nalaman nila ang totoong halaga ko, gagawin lang nila akong habambuhay na tagapagtaguyod ng kanilang pagiging mapagsamantala. Itinuturing ni Jenna ang katatagan ko sa pera bilang sarili niyang safety net habang inuubos niya ang mga araw niya sa paghahabol sa marangyang lifestyle ng mga socialite na napapanood niya sa social media. Palagi siyang bumibili ng designer handbags o biglaang bakasyon na hindi niya kayang bayaran dahil alam niyang sa huli ay pipilitin ako ng mga magulang namin na sagutin ang lahat ng kakulangan niya. Umabot sa sukdulan ang nakakalason naming sitwasyon eksaktong 2 linggo na ang nakalipas ng magising ako dahil sa desperadong pagkatok sa pintuan ng basement ko 3:00 ng madaling araw. Nadatnan ko si Dad na pabalik-balik ng lakad sa sala habang si Jenna naman ay nakaupo sa velvet sofa na umiiyak ng hysterical at amoy na amoy ang vodka sa kanyang mga damit. Masyado siyang mabilis na lumiko sa isang residential area, kaya bumangga ang sasakyan niya sa isang nakaparadang luxury sedan na pagmamay-ari ng isang kilalang doktor sa lugar. Hindi man lang nagtanong si Ma'am tungkol sa kalagayan ng pera ko. Sa halip ay inutusan niya akong i-withdraw agad ang ipon ko dahil kailangan nila ng 30,000 dolyar na cash bago sumikat ang araw upang pribadong ayusin ang problema.
Takot na takot silang masira ang reputasyon ni Jenna bago ang engagement niya at gumuho ang imahe ng perpektong pamilya na matagal nilang pinaghirapang itayo sa harap ng komunidad. Tahimik lang akong nakaupo habang nasa kandungan ko ang laptop at inililipat ang pera. Samantalang nakatayo sa tabi ko si Dad at paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang relo na para bang isa akong mabagal na teller sa bangko. Nang tuluyan nang pumasok ang pera ni isang salita ng pasasalamat o paghingi ng tawad, ay wala akong narinig mula kay Jenna kahit na halos maubos niya ang malaking bahagi ng perang pinaghirapan kong kitain. Sa halip, pinunasan lang niya ang kumalat niyang maskara at nagreklamo pa na dapat ay mas binilisan ko raw ang pag-aasikaso dahil sumasakit na ng husto ang ulo niya sa sobrang stress. Pabalang akong pinaalis ni Dad pabalik sa basement habang malamig niyang sinasabi na tungkulin ko bilang nakatatandang kapatid na protektahan ang imahe ng pamilya laban sa mga iskandalong dulot ng mga pagkakamali ng kabataan. Habang bumababa ako ng hagdan noong gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng kanilang pagiging mapagsamantala na parang dumudurog sa dibdib ko dahil totoong naniniwala sila na ang tanging dahilan ng pag-iral ko ay para bayaran ang mga kasalanan nila. Wala silang ideya na ang 30,000 dolyar na iyon ay hindi regalo ng pagmamahal, kundi ang huling tala sa isang ledger na matagal ko nang inihahanda upang tuluyan ng isara. Nang dumating ang nakatakdang Biyernes ng gabi, kumalat sa dining room ang matapang na amoy ng bahagyang nasunog na steak at iyon ang naging senyales na sasabog na naman ang isang emosyonal na bagyo sa hapagkainan ng aming pamilya. Malakas na tinapik ni Jenna ang kanyang crystal wine glass gamit ang pilak na tinidor upang kunin agad ang atensyon ng lahat sa mesa. Mas kumikislap pa ang kanyang mga mata kaysa sa diamond ring na sadya niyang ipinapakita sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Punong-puno ng dramatikong excitement ang kanyang boses nang ibalita niya na nag-propose na raw sa kanya ang boyfriend niyang si Ethan noong hapon ding iyon. Buong yabang niyang sinabi na ang kanilang engagement party ay gaganapin sa susunod na weekend sa isang eksklusibong country club kung saan tanging pinakamayayamang pamilya lamang sa estado ang may membership. Agad namang ngumiti si Dad nang may sobrang pagmamalaki at sumandal pa sa kanyang upuan na para bang siya mismo ang nanalo sa isang napakalaking lottery jackpot. Tiningnan niya ang masayang mukha ni Jenna bago lumipat ang tingin sa tahimik kong ekspresyon at saka bumuntong hininga sa paraang halatang insulto. Itinuro niya sa akin ang hawak niyang steak knife at muling nagsimula sa paborito niyang sermon tungkol sa tagumpay at pagiging karapat-dapat. Hailey, tingnan mo ang singsing sa daliri ng kapatid mo dahil hinding-hindi ka makakakita ng ganyang bagay sa buong miserable mong buhay, sabi ni Dad, habang may mapanuyang nangiting, nagpapapangit lalo sa kanyang mukha. Pinapatay mo ang sarili mo sa trabaho kapalit ng baryang kita at hindi mo pa kayang bilhin kahit ang kahon na pinaglagyan ng singsing na iyan. Kaya dapat kang matutong mamuhay ng matalino tulad ni Jenna kaysa sayangin ang buhay mo. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ko dahil 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang ubusin ko ang malaking bahagi ng ipon ko para iligtas ang paborito niyang anak sa demanda. Sinubukan kong ipaalala ang mga naitulong ko at sabihin na kung wala ang suportang pinansyal ko, ay matagal nang na-foreclose ang bahay na iyon. Ngunit agad akong pinatahimik ni Mom sa simpleng kumpas ng kanyang kamay na para bang nagtataboy lamang ng nakakairitang langaw sa kanyang mukha. Huwag mong subukang isumbat iyang kakarampot mong pera at magpanggap na parang ikaw ang tagapagligtas ng pamilyang ito, matalim niyang sabi habang bawat salita niya ay puno ng lason. Kapag pinakasalan ni Jenna si Ethan, mag-uuwi siya ng yaman na magmumukhang barya lang ang sweldo mo kaya dapat kang magpasalamat kung papayagan ka pa niyang magbitbit ng sapatos niya. Napatingin ako kay Jenna, umaasang ipagtatanggol man lang niya ako o kahit kilalanin na ako ang dahilan kung bakit hindi siya nahaharap sa legal na problema ngayon. Ngunit sa halip, humagigik lang siya habang umiinom ng mamahaling red wine at tumingin sa akin ng may kunwaring awa. Naku ma'am, huwag mo naman siyang sisihin kung naiinggit siya dahil siguradong mahirap para sa kanya na nakikita akong nakakamit ang lahat ng mga pangarap niya, sabi ni Jenna sa boses na napakatamis pakinggan ngunit punong-puno ng masamang intensyon. Hindi naman lahat ay may natural na elegance para maging trophy wife tulad ko dahil may mga taong ipinanganak lang talaga
para maging worker bee habang buhay. Bilang napuno ng tawanan ang buong mesa na para bang iyon na ang pinakanakakatawang biro sa mundo, habang ako ay tahimik na nakaupo at mahigpit na pinipisil ang napkin hanggang sa mamuti ang mga buko ng kamay ko. Ipinagdiriwang nila ang yaman na hindi pa nga umiiral habang tuluyan nilang dinuduraan ang mismong taong kasalukuyang nagpapanatili ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Dun ko tuluyang naunawaan na walang halaga ng pera o sakripisyo ang kailanman makakabili ng respeto nila dahil desidido silang hindi ako intindihin. Biglang naging parang abo ang lasa ng sunog na steak sa bibig ko habang nilulunok ko ang mapait na katotohanang lubos akong nag-iisa sa silid na iyon kahit napapalibutan ng sarili kong pamilya. 2 araw matapos ang nakatakdang hapunang iyon, napaaga ang uwi ko dahil nakansela sa huling minuto ang isang mahalagang meeting sa kliyente. Tahimik akong pumasok sa harapang pinto at agad kong narinig ang malalakas na tawanan mula sa living room kaya napahinto ako sa hallway. Nakaupo si Jenna sa sofa habang may hawak na champagne at masayang nakikipagkwentuhan kay Chloe, ang kapatid ng best friend ko na nagsisilbi ring maid of honor niya. Sobrang abala sila sa pag-uusap kaya hindi nila napansin ang presensya ko sa likod ng dekorasyong partition malapit sa entrada. Balak ko sanang dumiretso papunta sa kwarto ko, ngunit nang mabanggit ang pangalan ko, ay bigla akong natigilan. Humigop si Jenna ng mahabang lagok ng inumin bago lumapit kay Chloe na parang may lihim na ibubulong habang bahagyang ibinababa ang kanyang boses. Hindi ko talaga pwedeng payagan ang baduy kong kapatid na mapasama sa official family photos kasama ang mga magulang ni Ethan dahil sisirain niya ang buong aesthetic, sabi ni Jenna, na may mapanlait na ngisi na nagpabago sa maganda niyang mukha at ginawa itong pangit tingnan. Isipin mo na lang, natatabi siya sa akin suot ang mumurahin niyang damit galing department store habang ako ay naka-custom silk gown. Sa totoo lang parang masusuka ako. Tumawa si Chloe bilang pagsang-ayon at mabilis na tumango habang may tinitingnan sa kanyang cellphone na sa tingin ko ay guest list. Tama ka talaga dahil mukha naman siyang bagong gising palagi. At honestly, hindi siya bagay sa klase ng mga taong iimbitahan ni Ethan, casual na sagot ni Chloe na walang kahit katiting na konsensya. Biglang pumasok si Mom sa silid habang may dalang tray ng appetizers at agad sumali sa usapan nang may nakakakilabot na pananabik. Inilapag niya ang tray sa coffee table at marahang tinapik ang kamay ni Jenna na para bang simpleng gawaing bahay lamang ang pinag-uusapan nila at hindi ang pagmamaliit sa isang miyembro ng pamilya. Hindi mo kailangang mag-alala na sisirain niya ang espesyal mong araw dahil nakaisip na ako ng perpektong plano para ayusin ang sitwasyon, sabi ni Mom na may kontentong nangiti sa labi. Sasabihin ko sa kanya na kulang tayo ng tao sa kusina at kailangan ng maghugas ng mga baso sa likod para maging abala siya at hindi na lumabas. Masayang nagpalakpakan si Jenna habang puno ng paghanga ang tingin niya kay Mom dahil sa napakahiyang ideyang iyon. Napakagaling niyan, Mom, dahil sanay naman siya sa mga trabahong pang-alila kaya hindi niya paghihinalaan ang kahit ano. Masayang sambit ni Jenna. Total ATM machine lang naman siyang naglalakad para sa atin kaya walang saysay na patayuin pa siya sa tabi ni Ethan at pababain ang halaga ng party ko. Nakatayo lang ako sa dilim habang nararamdaman ang malamig na pamamanhid na unti-unting kumakalat sa mga ugat ko habang mas lumalalim ang sakit ng kanilang pagtataksil kaysa anumang kutsilyong pwedeng tumaga sa akin. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko mula sa purse at pinindot ang record button upang malinaw na makuha ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Nagpatuloy sila sa pagtatawanan at pagmamaliit sa buong pagkatao ko sa loob ng 10 minuto habang tahimik akong nakatayo sa kabilang panig ng dingding, iniipon ang lahat ng bala na kakailanganin ko. Doon ko tuluyang naisip na hindi lang nila ako tinitingnan bilang isang kabiguan, kundi bilang isang kasangkapang maaari nilang gamitin at itapon anumang oras na pabor sa kanilang makasariling pangangailangan. Ang recording na nakasave sa cellphone ko ay hindi na lamang simpleng depensa, kundi naging unang sandata sa isang digmaang hindi man lang nila alam na sila mismo ang nagsimula. Sa halip na sugurin ang living room at sigawan sila dahil sa kanilang walang pusong pagtataksil, tahimik akong umatras mula sa partition at lumabas ng harapang pinto nang may nakakakilabot na kalmadong kahit ako mismo ay ikinagulat ko.
Umupo ako sa driver's seat ng sedan ko ng ilang mahabang minuto habang pinagmamasdan ang mainit na liwanag mula sa mga bintana ng living room kung saan pinaplano ng pamilya ko ang sarili kong kahihiyan. Hindi dumating ang mga luhang inaasahan kong papatak dahil napalitan na ang mga iyon ng malamig at maingat na determinasyong wakasan ang siklo ng pang-aabusong ito minsan at magpakailanman. Pinatakbo ko ang makina at umalis sa bahay nang hindi lumilingon dahil marami pa akong kailangang gawin bago sumikat ang araw. Ang una kong pinuntahan ay ang pribadong sangay ng bangko ko, kung saan humiling ako ng emergency meeting sa account representative ko upang makuha ang mga record na umaabot hanggang 5 taon ang nakaraan. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng personal banker habang sunod-sunod na nilalabas ng high-speed printer ang pahina matapos pahina ng hindi matatawarang ebidensya tungkol sa pagiging alipin ko sa pananalapi ng sarili kong walang utang na loob na pamilya. Tahimik akong nakaupo habang pinapanood ang patuloy na paglaki ng tambak ng maiinit pang papel at bawat pahina ay naglalaman ng detalye ng lahat ng bail settlement, bayad sa credit card at mortgage transfer na personal kong inaprubahan. Mas mabigat pa sa pagbubuhat ng mga ladrilyo ang pakiramdam ng makapal na stack ng dokumentong iyon dahil bawat linya ay sumisimbolo sa sakripisyong ginawa ko para sa mga taong kasalukuyang nagpaplanong tratuhin akong parang katulong. Ginugol ko ang sumunod na 2 oras sa pagha-highlight ng mga particular na transaksyon gamit ang pulang marker upang kahit ang pinakawalang pakialam na tao sa silid ay agad maintindihan ang buong kwento. Binilugan ko ang 30,000 dolyar para sa aksidente sa sasakyan kasabay ng 50,000 dolyar na binayad ko noong nakaraang taon para takpan ang lihim na utang ni Jenna sa pagsusugal. Nang masiguro kong ligtas na ang lahat ng ebidensya ko, napagtanto kong kailangan kong magmukhang tagapaghatid ng hustisya at hindi ang biktimang inaasahan nilang makita. Tinawagan ko ang isang high-end fashion consultant na si Elena na nakilala ko sa pamamagitan ng investment network ko at humiling ako ng agarang fitting para sa isang gown na hihigitan pa ang magiging itsura ng bride. Tapos na akong magtago sa maluluwag at walang hubog na damit mula sa department store para lamang maramdaman ni Jenna na mas maganda siya kaysa sa akin. Malugod akong tinanggap ni Elena sa kanyang pribadong studio at tinulungan akong pumili ng custom-designed emerald green silk gown na sumisigaw ng kapangyarihan, yaman at elegante. Habang nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling mirror, halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa akin dahil wala siyang kahit anong pagkakahawig sa walking ATM machine na inilalarawan ng kapatid ko. Ang babaeng nasa salamin ay isang matagumpay na portfolio manager na kumokontrol ng milyon-milyong dolyar na assets at sa wakas ay nagsusuot na ng damit na akma sa tunay niyang katayuan sa buhay. Hindi nagtapos ang paghahanda ko sa mga damit at dokumento lamang dahil kailangan kong kontrolin ang mismong lugar kung saan magaganap ang revelasyon. Nagmaneho ako papunta sa country club kung saan gaganapin ang engagement party at dire-diretso akong pumasok sa administrative offices nang may kumpiyansa ng isang taong nagmamay-ari ng malaking porsyento ng kanilang stock. Nilampasan ko ang reception desk at dumiretso sa opisina ng venue manager na si Mark T. na agad tumayo upang batiin ako ng may respeto na nararapat para sa isang tahimik ngunit pangunahing shareholder. Halatang nagulat siya nang makita akong personal na nakikialam sa logistics ng isang pribadong event dahil karaniwan ay mas gusto kong manatiling tahimik na partner lamang sa operasyon ng club. Hello Mark, kailangan ko ng tulong mo para sa isang napaka-espesipikong request sa Sabado ng gabi dahil mahalagang mahalaga na ang main projector ay nakakonekta sa personal laptop ko eksaktong pagsapit ng 0 hour, sabi ko sa tonong walang puwang para sa pagtanggi o tanong. Bahagyang naguluhan si Mark sa kakaiba kong kahilingan ngunit tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon dahil alam niyang hindi magandang ideya ang tumanggi sa isa sa pinakamahalagang investor ng club. Ginugol namin ang sumunod na 1 oras sa pagrepaso ng buong audiovisual setup upang matiyak na maa-override ng presentation ko ang anumang montage na inihanda ng nanay ko para sa gabing iyon. Gusto kong siguraduhin na sa oras na magsalita ako, bawat screen sa ballroom ay magpapakita ng katotohanan sa malinaw na high definition nang walang kahit anong technical glitch. Habang palabas ako ng club upang bumalik sa basement apartment ko, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa
dahil sa isang text message mula sa nanay ko. Tila lalo pa niyang pinagtitibay ang bitag na inihanda nila para sa akin habang kinukumpirma ang nakakahiyang papel na gusto nilang gampanan ko sa gabing iyon. Tiningnan ko ang screen at binasa ang mga salitang puno ng parehong pagkamakasarili at pagmamataas na narinig ko kanina sa living room. Tandaan mong dumating ng maaga sa likod na service door dahil kulang ng staff ang head chef sa kusina, kaya huwag mo akong bibiguin. Matagal kong tinitigan ang maliwanag na screen nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na guilt na dati nilang napakadaling gamitin para manipulahin ako. Maikli lamang ang isinagot ko at kunwaring pumayag sa lahat ng gusto nila upang manatili silang walang kahit anong hinala hanggang sa huling sandali. Inihagis ko ang cellphone sa passenger seat at napangiti sa sarili habang umaakyat ang sasakyan ko sa highway sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Huwag kang mag-alala, mother, dahil darating ako eksakto sa oras at magdadala ako ng palabas na hinding-hindi mo malilimutan habang buhay, mahina kong bulong sa loob ng walang lamang sasakyan. Ganap nang naihanda ang entablado para sa isang pagtatanghal na maglalantad sa pangit na katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng perpektong imahe ng aming pamilya. Umuwi ako nang alam na habang mahimbing silang natutulog sa mga kama na ako ang nagbayad, ako naman ay gising na gising habang hawak ang posporong magsusunog sa buong bahay ng kanilang mga kasinungalingan. Dumating ang gabi ng engagement party na napapalibutan ng nakasisilaw na liwanag ng mga crystal chandelier at ng malamyos na tugtog ng isang string quartet na lumilikha ng perpektong atmosfera para sa mga pekeng taong nagbabanggaan ng kanilang mga baso bilang pagdiriwang. Napuno ang ballroom ng country club ng mga pinakamayayamang tao sa lungsod na abala sa paghanga sa mga floral arrangement habang ginagampanan ng pamilya ko ang papel ng perpektong aristokrasya ng halos walang kapintasan. Nakatayo si Dad malapit sa gitna ng silid habang may hawak na baso ng mamahaling scotch at buong yabang na tumatanggap ng mga papuri tungkol sa kagandahan ng kanyang anak. Samantalang si Mom naman ay palipat-lipat sa bawat grupo ng bisita upang tiyaking mapapansin ng lahat ang laki ng diamond ring ni Jenna. Si Jenna mismo ay mukhang prinsesa sa kanyang custom-made white gown habang nilulunod ang sarili sa paghanga ng mga tao, lubos na walang kamalay-malay na malapit nang matapos ng biglaan ang kanyang paghahari. Lahat sila ay naghihintay na maitago ang nakakahiyang kapatid sa kusina para maghugas ng pinggan, ngunit ibang klase ng pagpasok ang inihanda ko na tuluyang dudurog sa kanilang mga inaasahan. Nang tumunog ang malaking grandfather clock sa hallway sa itinakdang oras, dahan-dahan akong pumasok sa engrandeng mahogany doors ng ballroom, suot ang emerald green silk gown na parang pangalawang balat kong yumakap sa katawan ko. Agad na bumalot ang matinding katahimikan sa buong silid dahil wala akong kahit anong pagkakahawig sa api-apihing aninong matagal nang ikinukuwento ng pamilya ko sa kanilang mga kaibigan. Naglakad ako sa gitna ng naghihiwalay na mga tao habang mataas ang aking ulo at hinahayaan ang mahabang laylayan ng damit kong dumausdos sa marmol na sahig na may banayad na kaluskos na tila lalo pang nagpapalalim sa biglang katahimikan. Nahulog mula sa kamay ni Mom ang hawak niyang hors d'oeuvre nang makita niya ako at halos lumabas ang kanyang mga mata sa halo ng pagkalito at takot habang napagtatanto niyang sinuway ko ang direkta niyang utos. Tanigas ang ngiti ni Jenna at naging isang nakakatakot na maskara ng pagkataranta dahil agad niyang napansing mas mahal at mas elegante ang suot ko kaysa sa kahit sinong babae sa buong silid, kasama na siya mismo. Hindi ako huminto upang batiin ang kahit sino at dire-diretso akong naglakad papunta sa nakataas na entablado kung saan naghihintay ang microphone stand sa ilalim ng spotlight. Humakbang si Dad na parang balak akong harangan ng pisikal, ngunit nag-atubili siya nang mapansing nakatingin na sa amin ang mga business partner niya na puno ng kuryosidad. Hindi siya maaaring gumawa ng eskandalo nang hindi sinisira ang dignidad na napakahalaga para sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi tumabi at hayaan akong umakyat sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa stand nang matatag ang kamay ko at tumingin sa dagat ng mga mukha bago tuluyang itinuon ang tingin ko sa natatarantang kapatid ko. Ngayong gabi ay isang masayang okasyon, kaya gusto kong bigyan ang kapatid ko ng isang espesyal na regalo, isang commemorative video tungkol sa tunay na halaga ng pagbuo sa perpektong Jenna na nakikita ninyong lahat ngayon
Anunsyo ko sa mahinahon malinaw at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Bago pa makapag-react o makapagpalakpakan ang kahit sino, pinindot ko ang remote control sa kamay ko bilang senyales kay Mark sa control booth upang i-override ang buong system. Ang malaking projection screen sa likod ko, na dapat sana'y magpapakita ng romantikong montage ng magkasintahan, ay biglang nagliwanag na may simpleng puting background at malalaking itim na letra na nagsasabing The Jenna Investment Project. Kumalat agad sa buong silid ang magkakasabay na hingal ng pagkabigla nang lumabas ang unang slide na nagpapakita ng malinaw na screenshot ng isang text message mula 2 taon na ang nakalipas na humihingi ng pera para sa piyansa. Kitang-kita sa larawan ang pangalan ni Jenna at ang desperado niyang pakiusap para sa 30,000 dolyar upang maitago ang kaso niyang drunk driving at maiwasan ang criminal record. Katabi ng mensahe ay ang beripikadong resibo ng bank transfer na nagpapakitang eksaktong ganoong halaga ang lumabas sa personal kong account at pumasok sa kanya perang hindi na kailanman ibinalik. Sunod-sunod nang nagpalit ang mga slide habang inilalantad ang timeline ng pagiging linta nila sa pera ko at ibinubunyag ang lahat ng lihim na pinilit ipabaon ng mga magulang ko para lamang mapanatili ang kanilang reputasyon. Lumabas sa screen ang 50,000 dolyar na transfer para bayaran ang utang ni Jenna sa pagsusugal kasabay ng mga mensaheng kinukutya niya ang mismong taong hinihiraman niya ng pera. Pagkatapos ay lumabas ang pinakamapaminsalang slide sa lahat isang conversation ni na Jenna at ng best friend niyang si Chloe mula lamang noong nakaraang linggo tungkol sa fiancé niyang si Ethan. Si Ethan, na nakatayo malapit sa harap ng entablado, habang litong-lito ang ekspresyon ay biglang lumapit sa screen nang makita niya ang sarili niyang pangalan sa mga text bubbles. Namula ang mukha niya na halos kasinkulay ng mga rosas sa mesa habang binabasa ang mga salitang isinulat ni Jenna tungkol sa pagiging madali niyang lokohin. Paulit-ulit siyang tumingin mula sa screen papunta kay Jenna na parang hindi makapaniwala sa pagtataksil habang nanginginig sa galit ang boses niya nang basahin niya ng malakas ang mensahe para marinig ng lahat. Ano ito? Madaling utuin si Ethan. Pagkatapos ng kasal ko, kontrolin ko ang lahat ng pera. Jenna, kailangan mong ipaliwanag ito sa akin ngayon din. Sigaw ni Ethan habang halos mabasag ang boses niya sa sobrang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng buong social circle niya. Nanigas si Jenna sa kanyang puting gown habang paulit-ulit na bumubuka at sumasara ang bibig niya na parang isdang nawalan ng tubig dahil walang kasinungalingang sapat para pabulaanan ang mga screenshot na nakadisplay sa likod namin. Tiningnan ko ang pagkawasak na nilikha ko hindi nang may pagsisisi, kundi may kasiyahang parang isang banker na sa wakas ay tuluyang nagsara ng delinquent account na matagal nang sumisipsip ng lahat ng resources niya. Muli akong humarap sa mikropono upang ibigay ang huling pahayag na magpapakita ng eksaktong halaga ng kanilang pekeng imahe sa buong mga taon. Ito ang kabuuang halaga at ito ang invoice para sa classiness na ipinagmamalaki niya. Palagi malamig kong sabi bago ihulog ang mikropono sa sahig ng entablado kung saan tumama iyon ng may malakas na lagapak na parang martilyo ng hukom na nagtatapos ng isang paglilitis. Ang nakakasakal na katahimikan na bumalot sa ballroom ay biglang nabasag ng lumalakas na bulungan na parang isang malaking pulutong ng galit na bubuyog na nakawala mula sa pugad. Ang maingat na itinayong aristokratikong imahe ng pamilyang Valenzuela ay agad gumuho habang daan-daang mata ang nagbago mula sa paghanga tungo sa lantarang panlilibak at pagkasuklam sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga bisitang kanina lang ay halos sambahin ang nanay ko ay ngayoy nagtatakip na ng bibig upang itago ang kanilang pagtawa o kaya na may itinutok ang kanilang cellphone sa screen upang makuha ang ebidensya ng aming kahihiyan. Ang mga prestihiyosong miyembro ng country club ay hindi na tumitingin sa isang respetadong pamilya kundi sa isang grupo ng mga manlolokong lantad na lantad sa pinakapublikong paraan na posible. Nanigas si Mom malapit sa buffet table na parang gustong lamunin siya ng marmol na sahig habang mahigpit na hawak ang kanyang pearl necklace sa sobrang takot. Si Ethan naman ay nakatitig sa mga text message sa likod namin nang may matinding pagkasuklam bago niya dahan-dahang alisin ang diamond ring mula sa daliri ng umiiyak kong kapatid. Hindi siya sumigaw o gumawa ng eksena, kundi
basta na lamang inihagis ang mamahaling singsing sa mesa kung saan tumama iyon nang may matinis na kalansing na tila hudyat ng tuluyang pagkamatay ng kanilang relasyon. Diretso siyang tumingin sa mukha ni Jenna na basang-basa ng luha at ibinigay ang kanyang hatol sa boses na kayang magpalamig kahit ng champagne sa mga baso sa paligid. Kaya kong tanggapin ang kahirapan ng walang paghusga, pero sukdulan kong kinamumuhian ang kasinungalingan at pagsasamantala sa pera, kaya huwag ka nang muling magpapakita sa harap ko, matatag na sabi ni Ethan. Tumalikod si Ethan at sininyasan ang kanyang mga magulang na sumunod palabas ng venue nang hindi na muling nilingon pa ang babaeng balak niyang pakasalan, 1 oras lang ang nakalipas. Bumagsak si Jenna sa sahig na parang bunton ng puting tul habang desperadong sumisigaw sa pangalan ni Ethan sa pagtatangkang pigilan itong umalis. Masakit na umalingaw-ngaw ang kanyang pag-iyak sa matataas na kisame ng ballroom, ngunit lalo lamang nitong ginawang hindi komportable ang natitirang mga bisita at mas pinabilis ang pagnanais nilang makaalis sa lugar ng kapahamakan. Sinubukan ng mga magulang ko na habulin ang mayamang pamilya upang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit malamig silang tinalikuran at hinarangan pa ng mga security guard sa daan palabas. Nang mapagtanto nilang tuluyan nang naglakad palabas ang kanilang gintong tiket patungo sa marangyang buhay na pinapangarap nila, ibinaling ng tatay ko ang buong galit niya sa natitirang taong maaari nilang sisihin sa sakunang iyon. Nagmartsa siya papunta sa gilid ng entablado habang namumula ng matindi ang kanyang mukha at halos nanginginig sa galit habang sumisigaw sa akin at ikinakaway ang kamao niya sa ere. Ano ba ang ginawa mo sa pamilyang ito? Sinira mo ang kinabukasan ng kapatid mo dahil isa kang inggitera at miserable kang babae, sigaw niya nang wala ng kontrol sa kanyang galit. Agad namang tumabi si ma'am sa kanya at tumingin sa akin ng may matinding poot na para bang isa akong estrangherong kagagaling lang sa pagsunog ng kanilang bahay. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng damit ko upang hilahin ako pababa sa entablado, ngunit mahinahon akong umatras upang iwasan ang desperado niyang mga kamay. Tumingin ako pababa sa kanila mula sa kinatatayuan ko nang hindi man lang kumukurap dahil wala nang kapangyarihan sa akin ang galit ng tatay ko matapos ang gabing iyon. Muling tumahimik ang buong silid upang marinig kung paano sasagot ang anak na matagal nilang tinawag na kabiguan sa marahas na akusasyong ibinabato mismo ng sariling ama niya. Hinintay kong makahinga muna siya ng maayos bago ko ibinigay ang huling dagok na mas masakit pa kaysa sa pampublikong kahihiyang dinaranas nila sa mga sandaling iyon. Wala akong sinirang kinabukasan dahil binuksan ko lang ang ilaw upang makita ng lahat ang katotohanan, mahinahon kong sagot sa boses na malinaw na umabot sa buong ballroom kahit wala ng mikropono. At good luck sa bayarin ng party na ito dahil ang ATM machine na pinangalanan ninyong Hailey ay opisyal ng tumigil sa paggana simula ngayong sandali. Isang malakas na hingal ng pagkabigla ang kumalat sa mga tao habang unti-unting naiintindihan nila ang ibig sabihin ng sinabi ko dahil alam ng lahat kung gaano kamahal magdaos ng party sa venue na iyon. Bumaba ako mula sa entablado at naglakad sa pagitan ng naghihiwalay na mga tao habang nararamdaman ang kalayaang hindi ko kailanman naranasan sa buong buhay ko. Sumisigaw pa rin ng mga pagbabanta ang tatay ko sa likod ko habang patuloy namang umiiyak si Jenna sa sahig, ngunit unti-unti nang nalunod ang kanilang mga tinig sa ingay ng bago kong kalayaan. Dumaan ako sa reception desk kung saan binigyan ako ni Mark ng bahagyang tango bilang respeto dahil naisakatuparan ko ang plano ng eksakto ayon sa napag-usapan namin. Tinulak ko ang mabibigat na double doors ng club at lumabas sa malamig na hangin ng gabi na pakiramdam ko ay napakasariwa laban sa balat ko. Ang pag-iwan sa pamilya ko sa gitna ng pagkawasak na sila rin mismo ang gumawa ay hindi isang kalupitan, kundi isang kinakailangang hakbang upang mabawi ko ang buhay na matagal nilang ninakaw mula sa akin. Naglakad ako papunta sa sasakyan ko habang alam kong habang nagsisimula pa lamang ang kanilang bangungot, ang buhay ko naman ay sa wakas nagsisimula pa lamang sa unang pagkakataon. 3 buwan na ang lumipas mula noong magulong gabing sumira sa pekeng imahe ng pamilya ko at kasalukuyan akong nakaupo ngayon sa pribado kong opisina na naliliwanagan ng araw habang nakatanaw sa skyline ng lungsod. Napakaganda ng tanawin mula sa taas na ito
Ngunit ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa malalim na katahimikang bumabalot sa akin ngayon dahil hindi na ako nabubuhay sa isang mamasa-masa at madilim na basement. Ang pinansyal na tsunami na pinakawalan ko noong gabing iyon ay mabilis na naghugas palayo sa kanilang ilusyon ng marangyang buhay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino dahil wala naman talaga silang kakayahang mabuhay ng mag-isa. Wala pang 30 araw matapos kong ihinto ang pagbabayad ng mortgage ay agad nang nagsimula ang bangko ng foreclosure proceedings laban sa mansyon ng pamilya na tuluyang nagpilit sa mga magulang ko na harapin ang realidad. Wala silang nagawa kundi panoorin habang nilalagyan ng sheriff ng padlock ang engranding pintuan ng bahay na mas minahal pa nila kaysa sa sarili nilang anak. Ngayon ay nagsisiksikan sina Mom, Dad at Jenna sa isang maliit na two-bedroom rental sa isang luma at halos wasak na apartment complex sa dulo ng bayan kung saan madalas ay hindi gumagana ng maayos ang heating system. Tuluyan ng itinakwil si Jenna ng elite circle na desperado niyang gustong mapasukan dahil walang sino man sa bayang ito ang gustong maiugnay sa isang lantad na manloloko. Hindi lamang basta kinansela ni Ethan ang kasal kundi nagbanta rin siya ng legal action kung sakaling subukan pa ni Jenna na kontakin siya o gamitin muli ang prestihiyosong pangalan niya. Ginugugol na ngayon ni Jenna ang mga araw niya sa loob ng maliit na apartment dahil nahihiya siyang magpakita sa publiko kung saan maaari siyang makilala ng mga taong nakasaksi sa iskandalo sa country club. Ang samahan nila sa loob ng bahay ay naging parang permanenteng war zone kung saan walang tigil silang nagsisigawan hanggang sa mawalan na ng boses. Sinisisi ng tatay ko si Jenna dahil sa kanyang kasakiman habang si Jenna naman ay sinisisi siya dahil hindi raw ito sapat na mayaman para maitago ng maayos ang mga kalokohan niya. Sa wakas ay sila na mismo ang nabubuhay sa miserableng buhay na matagal nilang gustong iparanas sa akin habang patuloy namang umuunlad ang career ko. Naputol lamang ang tahimik kong sandali nang mag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng glass desk at magpakita ng tawag mula sa numerong hindi ko nakasave sa contacts ko. Sinagot ko ang tawag at agad kong narinig ang desperado at humahagulgol na boses ng nanay ko na nagmamakaawang makinig muna ako bago ibaba ang tawag. Mabilis siyang nagsalita tungkol sa sobrang lamig ng bago nilang apartment at kung paano halos wala na silang sapat na pagkain para umabot hanggang katapusan ng linggo. Sinubukan niyang gamitin muli ang dati niyang paraan ng pagmamanipula sa pagsasabing ang isang mabuting anak daw ay hindi hahayaang maghirap ang sariling ina kahit ano pa ang nangyari noon. Pinakinggan ko ang kanyang pagmamakaawa nang may malamig at walang emosyon na pag-uusisa dahil matagal nang naputol ang emosyonal na koneksyong pilit niyang hinihila. Wala akong naramdamang galit o awa kundi ang malinaw na katotohanang tapos na akong maging tagapagligtas nila. Tinapos ko ang tawag ng hindi nagsasalita ng kahit isang salita at agad kong binlock ang numero upang manatiling payapa ang buhay ko. Huminga ako ng malalim at muling ibinaling ang executive chair ko patungo sa bintana upang panoorin ang paglubog ng araw sa mundong sa wakas ay pakiramdam ko ay tunay ng akin. Itinuro sa akin ng karanasang ito na ang respeto sa sarili ay isang bagay na hindi kailanman dapat isakripisyo kahit pa mga hulugan iyon na kailangan mong maglakad ng mag-isa sa loob ng ilang panahon. Hindi sapat na dahilan ang pagiging magkadugo upang bigyang katwiran ang pang-aabuso at may karapatan kang alisin ang mga toxic na tao sa buhay mo nang hindi nakakaramdam ng guilt. Ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa manipulasyon at ang pamumuhay ng may integridad ang pinakamatinding paghihiganti laban sa mga taong minamaliit ang halaga mo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko at sa pagsuporta sa akin sa mahirap na paglalakbay na ito tungo sa paglaya mula sa isang toxic na pamilya. Sana ay mabigyan kayo ng kwentong ito ng lakas upang magtakda rin ng sarili ninyong hangganan at hingin ang respeto na tunay ninyong deserve. Paki-subscribe ang channel at mag-iwan ng komento sa ibaba upang sabihin sa akin kung sa tingin ninyo ay tama ang naging desisyon ko.